Matatanda ang isang matinding trahedya ang yumanig sa mundo ng Philippine basketball kamakailan. Ang pangarap ng palarong pambansa na si Rene Bobet Baterbonia na maiahon sa kahirapan ng pamilya. Tila naglaho nang siya ay maagang binawian ng buhay. Ngunit sa gitna ng pagluluksa ng buong bansa, may isang bagong apoy na sumisiklab sa hardcourt. Ang nakababatang kapatid ni Rene na si Renz Baterbonia. Handa nang bitbitin ang naiwang pangarap ng kanyang kuya. Sino nga ba ang 14 na taong gulang na batang ito na nagpapakita rin ng pambihirang gilas sa basketball? May bago nga bang tagapagtanggol ang pamilya Baterbonia sa ilalim ng ring? Bago natin kilalanin ng husto si Renz, balikan muna natin kung gaano kalalim ang pinanghuhugutan ng pamilyang ito. Si Rene Baterbonia ay tubong Talakugon, Agusan del Sur. Anak ng mga simpleng tindero ng isda. Sa pamamagitan ng basketball, naging MVP siya ng palarong pambansa 2025 at dinala ang Davao Region sa kauna-unahan nitong gintong medalya. Dahil sa kanyang 6'4" na tangkad at pusong palaban, nakuha siya ng Ateneo Blue Eagle sa Maynila. Ngunit alam nyo ba, bago lumipad si Rene patungong Maynila, may isang hiling siya sa pamunuan ng Ateneo de Davao. Ito ay ang bigyan din ng scholarship ang kanyang mga kapatid, partikular na ang sumusunod sa kanyang mga yapak sa basketball. Walang iba kundi si Renz. Ayon sa mga ulat, magkasama pa ang magkapatid sa iisang dormitoryo sa loob ng 2 taon habang nag-e-ensayo sa Davao City. Doon pa lang, si Rene na ang nagsilbing gabay at idolo ng batang si Renz. Si Renz Baterbonia, o kilala rin sa bansag na RB, ay 14 na taong gulang pa lamang. Kung titingnan mo ang kanyang tindig at galaw, kitang-kita ang dugo ng isang Baterbonia. Mabilis, matibay ang katawan, at may likas na talino sa loob ng court. Ayon sa mga nakasubaybay sa kanyang paglaki, hindi lang basta sumasama si Renz sa mga laro ng kanyang kuya. Siya mismo ay nagpapakita ng potensyal na maging isang hinaharap na MVP. Sa katunayan, bago pa man mangyari ang insidente kay Rene, naka-line up na si Renz upang maglaro para sa Ateneo de Davao. Dahil sa hiling ng kanyang kuya at sa tulong ng universidad, garantisado na ang kanyang pag-aaral at training upang mahasa pa ang kanyang talento sa basketball. Marami ang nagsasabi na kung ano ang galing at bagsik ni Rene sa ilalim ng ring, may sarili ring estilo at bagsik itong si Renz na kayang gulatin ang high school basketball scene. Noong hapon ng June 8, habang nag-e-ensayo si Renz sa kanilang dormitoryo, doon niya natanggap ang pinakamasakit na balita sa kanyang buhay. Ang kanyang kuya Bobet pumanaw na. Sobrang bigat para sa isang 14 na taong gulang na mawala ng kapatid, mentor at bayani sa kanilang pamilya. Ngunit sa halip na sumuko, pinatunayan ni Renz na may puso siyang tulad sa kanyang kuya. Sa kanyang mga naging pahayag, buong tapang na sinabi ni Renz, "Ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulan. Sisikapin kong makapagtapos ng pag-aaral para kina mama at papa. Ipaparanas ko sa kanila yung di nila naranasan dati." Kaya mga kaibigan, hindi madali ang pasanin na ito para sa isang bata. Ang pressure na ikumpara sa isang palarong pambansa MVP ay laging nariyan. Ngunit ayon sa payo ng mga veteranong taga-subaybay ng sports, hindi kailangang maging carbon copy ni Rene si Renz. May sarili siyang ningning, may sarili siyang galing, at sapat na gawin niyang inspirasyon ang kanyang kuya upang ukitin ang sarili niyang pangalan sa kasaysayan. Sa pagpapatuloy ng karera ni Renz Baterbonia sa Ateneo de Davao, isang bagay ang natitiyak natin. Tuwing hahakbang siya sa hardcourt, hindi lang siya nag-iisa. Dala-dala niya ang pangarap ng kanyang buong pamilya at ang gabay ng kanyang kuya mula sa itaas. Kaya abangan natin ang paglipad ng batang agilang ito. Kayo mga kaibigan, ano ang mensahe nyo para kay Renz Baterbonia? I-comment ang inyong mga reaksyon sa ibaba. Paki-subscribe na rin sa ating channel, Boxbull TV, para sa mas marami pang kwentong may kaalaman at inspirasyon. Maraming pong salamat sa panunood.